Sa mga Marico, share ko lang sa inyo kasi may nabasa akong comment, hindi ko na lang kasi siya mahanap. So, about nga to sa hyperthyroidism natin. So, ang sabi niya doon sa comment niya is, hindi na nga daw siya niresetahan nung gamot nung kanyang doktor kasi nga daw for operation na siya. So, mga Marico, diba, sinishare ko nga sa inyo dito yung mga sintomas. Kaya sinishare ko siya sa inyo, mga Marico, kasi nga, mas maganda, kung may napapansin kayong sintomas sa inyo, mas maganda ma-check upan na kayong maaga kasi nga para ma-treatment din ng maaga yung sakit natin. So sana sa iba, huwag kayong matakot magpa-check up. Alam ko na maliban sa kinakabahan kayo, natatakot kayo kung ano ba yung maging resulta, syempre alam natin yung financial. Kaya nga po tayo meron mga public hospital pwede kayo doon magpa-check up. Pero hindi ko mapapangako, mga Marico, na madaling magpa-check up sa public hospital. Pero ang gusto ko i-point out dito, mas maganda kung maaga yung makita yung sakit nyo, or 'di ba maagang mabigyan ng treatment, hindi naman sa hindi lalala, pero syempre, yung mga maoperahan pa rin naman, syempre gagaling pa rin naman yan, depende pa lang naman yan sa cases nila. So, kung napapansin nyo yung mga share ko sa inyo, yung mga naging sintomas ko nga sa aking hyperthyroidism, mas maganda, matignan na din kayo. Huwag kayong matakot, mga Marico. Share ko lang sa inyo, I was diagnosed with 4 illness. 4 yung sakit ko, mga Marico. OA na kung OA. Pero yung number 1 dyan, unang-unang na-diagnose ako adenomyosis, guys. So, number 1 na pansin ko dyan is parang lagi ako nahihilo. And, after ko nga mga anak, doon ko naranasan talaga yung parang sobrang sakit na grabe yung period cramps ko, which is hindi ko siya naranasan nung dalaga ko. Tapos doon ko napansin, nagpa-check up na lang ako, nag-blood test ako, nag-CBC ako, tapos mababa hemoglobin ko. Hanggang sa na-rule out na siya na parang may problema nga ako sa matres ko. So, ayun, nagpa-check up ako ni-refer ako sa OB-GYN kasi internal medicine lang ako noon. Tapos, ni-refer ako sa OB-GYN, tapos pinag-undergo ako ng test doon, nag-TBS ako, nakita nga na meron akong adenomyosis. So, maaga lang yun, mga Marico, na diagnose, hanggang ngayon, naggagamot pa rin ako sa sakit na yun. Na-diagnose siya 2021, and until now, naggagamot ako doon. Pero maganda lang kasi sa akin, mga Marico, napagamot ko siya ng maaga. Kasi merong mga case, mga Marico, inooperahan na sila kasi nga super laki na, ganon. Tapos number 2 naman is na-diagnose nga ako ng GERD. So, akala ko dati acid root lang, pero delikado din ang GERD, guys. Kaya mas maganda kapag nararamdaman nyo na parang sobrang asim na yun yung tiyan nyo. Kasi sa akin nangyari, guys, nagtaitsuka na ako nun. Parang feeling ko, hindi na ako okay nun. And meron na palang mga bawal na pagkain sa akin, pero kinakain ko pa rin kasi hindi ko naman alam na GERD na nga siya. So, delikado din yung GERD, guys. Paano naman namin siya nakita nung doctor ko? So, nag-undergo ako ng whole abdomen. Tapos, dun nga wala naman nakitang pangit. Pero sabi nga nung doktor, nung diagnosis sa akin, meron akong GERD. So, marami na ring bawal sa akin. Hindi ako pwedeng sa mga maanghang. Hindi ako natitrigger yung GERD ko. Lalo na kapag umiinom ako ng mga flavored drink na juice, ganyan. Yun yung nakakapagpa-trigger sa akin. Tapos kapag hindi ako kumakain on time, ganyan. Tapos, na-diagnose ako ng anxiety disorder. Yan. Pero matagal na yung bata pa lang ako. Huwag na natin masyadong pag-usapan yan. And lastly, eto nga yung hyperthyroidism. Yan yung huling-huling na-diagnose ako. So, ano nga ba yung mga naging sintomas ko doon? Na-share ko na yan sa nakaraang video ko. Baka magsawa na yung mga nanonood sa atin, sabi napakadaldal ko. So, nabigay ko na yung mga nabigay ko na yung mga ang tawag doon, naging sintomas ko bago ko nalaman may hyperthyroidism ako. And months pa lang siya, mga Marico, naramdaman ko na yung sintomas ng hyperthyroidism ko. Kaya nga, na treatment siya. Yun nga lang kasi sobrang active niya. Kaya nga mag-undergo ako ng radioactive iodine. So, ayun again, mga Marico, mas maganda kung may mga napapansin kayo sa katawan nyo, lalo na feeling nyo hindi na siya katulad nung dati, may nagbago sa inyo, mas maganda is magpa-check up na kayo. Meron po tayong mga public hospital, lalo na po meron po tayong, kung wala talaga kayong pera, pampalaboratory, meron naman pong MAIF. Yun nga lang kasi, tiyagain lang talaga natin. And kung maraming pasyente doon sa pinupuntahan nating hospital, alam nyo maraming tao, mas maganda, agahan nyo lagi yung punta. Tiyagain lang natin. Alam ko naman po talaga napakahirap magpagkamot, lalo na sa mga probinsya. Kasi ako nandito ako sa Metro Manila, and alam naman natin kahit papaano mas maraming hospital nga dito compare sa probinsya. Kaya alam ko po, tiyagain natin and
pray lang, malay nyo naman, 'di ba, gumaling tayo and financially maging okay tayo diyan sa mga pampagamot natin, 'di ba? So ayun lang, bye-bye.